tayo, natin buksan yung mga mensahe, mga mensahe para dun sa abundant life, ay may prepara tayo ng Panginoon dun sa mga kaunawaan ng mga kaugalian natin o kagawian natin na dapat na natin iwakan, dapat na natin iwaksin our bad habits. We will leave bad habits. Okay? Iwanan natin yung bad habits na yan na naghihinder o humaharap para tuloy-tuloy na mag-grow ang blessing na growth o favor na growth sa ating mga buhay. So natapos na po natin mga kapatid yung naunang dalawang habits. Ano po yung dalawang habits niya? Number one is murmuring or complaining. Okay, alisin na po natin sa buhay natin yan. Yung murmuring po or complaining ay nagpapakita po mga kapatid ng ating kakapusan. Listen very carefully. Pag tayo po'y ma-complain, pag tayo po'y maangal sa buhay, sinasabi natin Kristiyano tayo, nagpapakita po ito ng kawalan natin ng pagkaunawa. Kung sino ang Diyos natin, kung sino tayo, kung ano yung mga meron tayo, because na meron tayo sa Kanya, bakit makukuha pa ng bibig natin, ng isip natin, na umangal, mag-complain, samantalang napakahirap na natinanggap natin buhay sa Panginoon. Okay? So, kung meron tayong kaugalian, tayo maangal, malaki natin sa Panginoon, ito po kayo pag-pray natin. Ang solusyon po, meron tayo, natin pa tayo sa mga palagayan, ay lagi po tayo matutong magpasalamat. Be always grateful and give thanks in everything sa ating Panginoon. Okay? Number 2 is unforgiveness. Sa Tagalog, kawalan ng pagpapatawad. May kakambalian. Ano yung sino kakambalian ng kawalan ng pagpapatawad? Sino? Sino yung kakambal ng kawalan ng pagpapatawad? Hindi marunong humingi ng tawad. Yun yun. Kapag hindi ka marunong magpatawad, kung sino hindi mo naiintindihan, o hindi mo pa na-experience, ito yung nakakatakot mga kapatid. Pag meron kayo, pag ugali na hindi marunong magpatawad, ito ibig sabihin mo, kaya ka natin magpapit, hindi mo pa talaga nararanasan ang kapatawaran na galing sa Diyos. Kasi hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng kapatawaran. Hindi mo naiintindihan ang gospel. Ang gospel, ang buod niya ay pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kapatawaran. Pag kayo hindi ka marunong magpatawad kapatid sa mga bumunting bagay na nagawa sa iyo, tao, sino man, hindi mo naiintindihan kung gano'ng kalaki ang pagpapatawad na binigay sa iyo o naranasan mo sa Panginoon. Okay? Ayun din, kapag hindi marunong humingi ng tawad, ibig sabihin, kapatid, hindi mo rin naiintindihan ang grasya ng Diyos. Yun yung number 2. Ang solusyon, kapag meron ka pa rin sa buhay mo, humingi ka ng tawad sa Panginoon at patawarin mo yung mga nagkasala sa iyo. Hindi lang patawarin, forgive and forget. Nalimutan. Kasi marami sa atin, siya, pinapatawad tayo. Pero maya-maya, pagkalakante, konti mo lang, lalabas na naman lahat ng mga naalala naman, naglalabas na naman lahat sa bibig yung mga nagawa ng isang kapatid, suma. Okay? Forgive and forget. Ang ating pong example ng mga kapatid ay ang Panginoon sa Kristo. Sabi ng Panginoon, ang kanyang pangako, He will remember our sins no more.
hindi na niya kailanman aalalahanin ang ating kasalanan. Hindi lang niya tayo pinatawad, kinalimutan pa niya ang ating mga kasalanan. As far as the east is from the west, so far as He taken our sins. Okay? Inalis niya from us. Ganun kalay, hindi na niya alalahanin ang ating mga kasalanan. Kapatid natin example sa pagkakataon. And then, pag-aaralan po natin yan mga kapatid. Number 3. The third habits or bad habits that we must leave, iwanan natin, because it hinders the flow of God's favor in our lives is, number 3, prayerlessness. Okay? Prayerlessness slash devotionlessness slash fellowshiplessness. Ano ba yan? Ayan. Prayerlessness. Kawalan ng panahon sa pananalangin. Okay. Kanina, marinig natin sa exhortation ng worship leader ng Christ. Panginoon, nawa, i-focus mo ko sa iyo. Ama ba yun natin? I-focus mo aking isipan at puso sa iyo. Naway, gawin mo yan sa akin. I-focus. Okay. Paano nga ba nag-focus ang ating puso, ang ating isipan sa Panginoon? Because, hindi ito magic. Okay? Baka iniisip natin, pag nag-pray tayo, Lord, i-focus mo ko. May focus na tayo. No? It doesn't work that way, mga kapatid. Hindi yung bigla tayo nag-pray out of nowhere. Sabi natin, focus mo ko. Focus tayo sa Panginoon. No. Hindi ganun ang proseso kung makikita natin sa salita ng Diyos. Hindi natin kaya gawin sa ating sarili na mai-focus natin ang ating sarili sa Panginoon. Lalo na, kalagayan natin ay isang natural man. For the natural man, receiveth not the things of God. Verse 2. All of it is foolishness unto him. Para sa kanya, sa natural man, nasa pagkailang sa mga bagay ng Espiritu. Hindi napapansin yun. Wala siyang interest yun. Wala siyang desire. So kahit na mag-pray siya mag-pray na focus mo, hindi mo mayayari yung attends. Unang-una, kawan siya ng Panginoon, siya ibigyan ng Panginoon ng kanyang grasya, ng parang Espiritu, o ng Spirit, born again experience, kung saan ma-regenerate ang kanyang Spirit. At simulang makakaunawa ng mga bagay patungkol sa Diyos. Maintindihan niya kung paano makipag-communicate, may pag-usap, masamba, at mapapurihan ng kanyang Diyos. Without the born-again experience or the regeneration experience, mga kapatid, wala kang spiritual. Walang mangyayari sa buhay mo patungkol sa spiritual na bagay. Okay? At ang malinaw na senyales, mga kapatid, na nagtapagbay ka ng Espiritu ng Diyos, na ito ay na-born again in Spirit. Ang malinaw na senyales ay magkakaroon ka ng pagkakuha. Okay? Ang malinaw na senyales na may pinanganak sa kapitbahay mo, na may baby sa kapitbahay mo, palaging merong may umiiyak. Pag daw yung ako namin, hindi pa siya iyakin si Johan. Pero, once na nagutom yung baby, wala siyang pagkagawin kundi manghingi na uuhaw siya. Kailangan niyang kumain
Bakit? Because he is, or she is, the baby is alive, buhay. Kaya makukuha siya, magugutom siya, hihingi siya, nakakain siya. Discipline. Ganun ang nangyayari sa isang tao na born again. Mabubuhaw siya sa pagkain. At anong pagkain ng Espiritu? Anong pagkain ng Espiritu? Salita ng Diyos. Kaya tanongin mo sa sarili mo, nabubuhaw ka ba sa salita ng Diyos? So, napunta tayo sa salita ng Diyos sa prayer tayo. Okay. So, ito nga ang ibig sabihin ng mga kapatid. Ang prayer, nagkakaroon lang siya ng katuturan kung ang itinapanalangin mo ay naaayon saan? Sa kalooban ng Diyos. Kaya naman, ang mga prayer natin na, wow, mo magandang girlfriend, magwapong boyfriend, yung mga prayer natin, is very carefully, na selfish. Kapatid, hindi ito pinapansin sa akin. I'm sorry, this is true. Pero hindi ito pinapansin kasama lang ito. Masyadong busy ang sa kalangitan sa pag-i-establish ng kanyang kingdom at ng kanyang kalooban. Hindi niya papansinin ang mga prayer na selfish o pang-sarili. Okay? Ang sa kalangitan ay gagawa ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Hindi ayon sa ating kalooban. Okay? Kaya ang worship, mga kapatid, ang worship ay hindi lang yung ginagawa natin kada Sunday. Magagagat tayo, magsusot tayo ng maganda, marinig tayo, pupunta tayo, magsusot tayo ng maganda, mag-worship, nakakanta tayo, uwi tayo, tapos wala mo meron. That is not worship. Hindi yung worship na consider sa kanila. I'm sorry, pero hindi yun ang worship. Ang worship is in identity. Yung pabukaan ng ating buhay, nakikita man o hindi nakikita ang dating rules na kapatid. Una, ang ating una sa lahat, reading of the Word. Kung may taas na kayo, at tanongin mo, sino dito magbabasa ng salita ng Diyos? Kung mo may taas na kayo, sa isip nyo na. Sino dito yung regular na nagbabasa ng salita ng Diyos? Bakit natin kinakalagan ng mga bakit natin masyadong nilalakas yung sa mga mensahe? Ang kapatid, hindi natin maintindihan matalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi natin babasahin ang kanyang salita. Okay? This is the only basis o kasihan kung tama ang ating pinaggagawa sa buhay. Wala tayong ibang magiging kasihan para sabihin natin, ako, tamang ginagawa ko sa buhay. Kung wala tayong kasihan, kung wala ang salita ng Diyos, mga kapatid, magkakanya-kanya tayo. Hindi kayo maniniwala sa akin. Dahil ang pagsasabihin ko lang ay ang aking sariling idea. May thoughts, may ideas, may perspective. Yun lang ang marinig ko sa akin. At hindi ako para sa dito. Bakit tayo magkakasunduran? Bakit pumapayan tayo na kahit na for example, si Jen, doktor siya, hindi na naman doktor. Bakit pumapayan siya na kung siya at makikinig siya sa
sa akin, samantala ko sa taas, ang pinabot niyang araw kayo sa akin. Bakit siya papayag? Because ang sinasabi ko ay hindi sa akin. Ang sinasabi ko ay salita ng nakasasakot sa ating lahat. Okay? Hindi siya nakikinig dahil gusto niya akong pakinggan. O dahil masarap na ako sa kanya, dahil hindi niya. Hindi yun ang dahilan. Kundi, papayag ang lahat sa atin, makinig at maniwala sa sinasabi ng pastor, dahil ang sinasabi ng pastor ay ang salita ng Diyos. Okay? Ano ang worship? Una, nagsisituay ito sa pagkaunawa, pagbasa, pakikinig ng salita ng Diyos. Yun ang una. And then, pag narinig ang salita ng Diyos, okay, ilagay natin sa tamang hanay. Okay. Kaya sinabi natin kanina, magkakaroon ka lang ng interes o desire na basahin ko kung meron kang nabuhay na spirit. Hindi lahat ng tao ay interesadong malaman kung anong salita ng Diyos. Okay? Yun lamang ang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Sila lamang. Kaya ka nagkakaroon ng pagnanais o desire, interest, para basahin ito dahil pinagkalooban ka ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Okay? Iba natin ang mga kapatid, baka nagkakagulo, isip ko natin. Yung na-born again na Spirit sa'yo, hindi yun yung banal na Spirit. Okay? Yung na-born again na Spirit sa'yo, hindi yun yung banal na Spirit. Yung banal na Spirit ang magtuturo sa na-born again na Spirit sa'yo. Kaya makakakita sa Biblia na small letter S, Spirit, and capital letter S, Spirit. Pag nakita mo yung capital letter S, that is the Holy Spirit. Pag nakita mo yung small letter S, that is the Spirit of God na binigay niya sa iyo, na pinuhay niya sa iyo. Okay? Yung Spirit of God sa baby pa siya sa una, ninunurture siya ng indwelling Holy Spirit. Okay? Kaya hindi magic. Kaya naisip nyo, basta yun, naborn na nila ako, magic na! Alam ko na lahat. Wala, hindi gano'n. It is a process. Kaya meron tayo sinasabing sanctification. Tinuturuan ng banal na Espiritu, glory to glory, yung Espiritu na buhay sa iyo. Okay? Kaya sa una, ang meron ka lang is parang uhaw na uhaw ka sa salita ng Diyos, pero hindi mo pa naiintindihan na. Kaya hindi ito magic. Okay? Kaya pinagbabasa tayo ng Panginoon ng mga Espiritu. Hindi rin magic na kung naging ka na, ay lahat na may pag-pray mo sa Panginoon, ay tama na. Hindi. Tinutukuran tayo ng Diyos kung ano ang ipapanalangin. Sabi sa Romans, we do not know what we ought to pray for. But the Spirit ay nagpo-communicate. Nagtuturo ang Holy Spirit sa Spirit na buhay sa atin na mga bagay na dapat natin ipanalangin sa Diyos. So yung mga prayer natin na nilulog ng Espiritu na hindi kaya i-utter o hindi kaya sabihin ng ating bigay because our mouth is flesh. Yung Spirit ang nag-uusap doon sa conversation. Hindi actually ikaw, hindi yung nag-born again ng Spirit sa iyo. At pag nag-uusap ang Spirit, kapatid, mangyayari sa buhay mo ang kalooban ng Diyos. Okay? Kasi kung hindi Spirit ang nag-usap, walang transaction na nangyayari. Kaya yung natural man, kung walang Spirit, hindi siya makapagpansak sa heaven. Bakit? Wala kasi siya
agent. Okay? Walang matatransfer. Eh, sabi ng Isaiah, pag nananalangin ng nansyonan, the heaven is like grass. Hindi makapenetrate ang kanyang katalangin. Okay? Kasi ang nagsasalita ng nansyonan, hindi yung sinuono ng langit. Ang inuono naman ng langit ay spirit. Spirit. Okay. Yung worship, and yung entirety ng buhay ng bilang worship, narrating the word. Ngayon dahil lang ang spirito, yung binabasa mo na salita ng Diyos kapatid, ay maiintindihan mo. You will be enlightened by the word. Dati nagbabasa ng Biblia, nung natural mind ka pala, pero bakit ang hirap-hirap maunuhan dito? Hindi mo naintindihan. Bakit? Dahil hindi ka pa nag-born again. At wala pa indwelling Holy Spirit sa iyo na nagtuturo sa Spirit of Biblia ng Panginoon. So, kapag nagkasa ng Biblia, ang kasunod mo na kapatid is yung you can meditate. You can meditate the Word of God. Meditation. Kaya nagkakaroon tayo ng meditation. Hindi yun yung reading the Word. Ang meditation is when you read the Word, pinapaunawa sa iyo ng Diyos by His Spirit ano ang gusto niyang ipaunawa sa iyo sa pamamagitan ng Word. You will hear, listen very carefully, listen very carefully, my dear brothers. Sa meditation, pag nagbabasa ka, you will hear the will of God, mga kapatid, kasi pinapaunawa sa iyo ng Banal na Espiritu. Ang tawag doon, rema. Okay, rema. It can happen also when you are hearing the message of God and someone is preaching the gospel. And then, nakikinig ka, pero sa pakikinig mo, mayroong pinapaunawa ang Diyos. Naunawaan mo siya sa Espiritu. Ang tawag doon, rema. Yun ang nangyayari sa meditation. Para kang pinapapanood ng Diyos sa isang kalagayan spiritual na ang nakakawala ay ang spiritong nabuhay sa iyo. Okay? Yun yung meditation. So, hindi nakakapag-meditate ang mga taong hindi pa born again. Okay? Ang silang kakayanan, hindi sila magkakaroon ng interest at hindi mamumulsa sa kanila. Okay? So, yun yung meditating the word or meditation. You read the word, and then you meditate the word. You will, the will that will be revealed to you, at may intindihan ang mga nanonood niya, tsaka pa lang, mga kapatid, is very carefully, mapupunta ka sa kalagayan, pag may intindihan ng salita ng Diyos, malalagay ka sa kalagayan yung magkakaroon ka ng burden, bigatin sa iyong puso, sa iyong spirito, sa iyong kaluluwa, and then, yung mga naiintindihan mo kaluluwa ng Diyos ay magsisimula kang iluhog sa Kanya. Yun yung prayer. Reading the Word, and then meditating, and then nagkakaroon ng matuturan yung panalangin mo. I'm sorry, yung mga ganitong panalangin, yung mga ganitong panalangin, ano to hindi ito inuuno sa mga. Kunyari mo, kung maghapon, wala kang ginawa, kundi naglamyenta sa buhay mo, and then matutuhan ka, kunyari, kasi napakatawa naman yan, tingnan mo na, ay, di pa nga pala ako nag-pray, pray na ako, salamat sa maghapon na, salamat Lord, ubusan na ako ngayon, yung, ay, malagiging, ubusan yung bangutin, thank you Lord, in Jesus' name, amen. I'm sorry. Makagaling tayo. Hindi ganyan ang prayer. Okay? Hindi po gano'n ang prayer.
Kasi ang prayer is spirit to spirit. Ang nilulunok ng spirit mo ay hindi kalooban ng Diyos na ibinigay sa iyo. Sapagkat may marami yung honor yung langit na hindi rin nagaling sa kanya. Okay? Kung utusan ka ng langit sa pamamagitan ng kanyang salita, and then mararamdaman yung bigat na yun, at ibabalik mo sa Diyos yung bigat na yun. That is prayer. Prayer is effective, efficient, powerful when you are praying for the will of God. Okay? Ang mga prayer na yung mga kapit, yung mga intercession, ano, may isang tao na nangailangan ng prayer. Yung papa-announce ka sa iyo ng Panginoon habang nag-meditate ka. Then you will pray for that someone na nangailangan ng prayer. Lord, kaawaan mo ang kapatid mo ito. Nagkagaya siya ng matinding problema sa buhay mo. Kaawaan siya. Asa tayo sa kapatid. Okay, reading the word, meditating, then praying. Kapag nag-pray ka, yung totoong nag-pray, listen very carefully, yung totoong nag-pray at nakaramdam ng burden, ang susunod sa kanya is, you will minister. Okay? Hindi rin tinahanap ang prayer na ganito sa langit. Yung kunwari na. Tipo, Lord, tulungan mo nga sa kapatid nila. May problema siya. Dahil naalala siya. And then yung problema niya, ang solusyon sa problema na yun ay nasa iyong mga kamay. Nasa mga kamay mo ang solusyon sa problema niya. At pinaramdam mo, ay that the capability of the solution to his her problem is nasa ita. And then, nakikita ka na, matulungan siya, nagpakainin siya. Kung sinasabi sa Biblia, nagpakainin siya. Meron pagkakain, hindi mo inihanin sa kanya, sinabi sa ito na nagpakainin siya, kaya hindi mo ginagawa, hindi ka nag-minister. Ibig sabihin, hindi totoo ang burden na nasa iyo, at hindi totoo yung inusan mo, panalangin, kumari, para sa iyo, kapatid. Nakaintindihan tayo mga kapatid. So, naiintindihan natin yung sabihin ng prayer. Hindi yung pakita tao. Kaya sinasabi ng when you pray, and when you fast, when you pray and you fast, go pure, na hindi nakikita. Kasi sa atin, lahat tayo ng prayer. I'm sorry, hindi pagandahan ng prayer ng kapatid. Hindi naman pa ni Pastor Bruce kung gusto ng prayer ni Pastor Lord. Hindi ko pagandahan ng prayer. Yung tunay na nagmamahal, ang talutan pa kayo, hindi mahusap mo siya. Hindi siya magulatas. Okay? When you pray, kung pinaro, ibig sabihin ito yung process. Kung nag-pray ka, kailangan. Kami sa tuloy sa bilang. Pag nag-pray ka, kailangan nag-meditate ka. At yung burden, ay pinanalo ko sa kanya. Pag nag-pray ka, kailangan yung pinapakalangan mo ay pinapalo mo by ministering to the people that you're praying. Nag-minister ka. Kailangan mo mabigas. Hindi mo mabigas ka. Kailangan pagkain mo. Meron ka. Hindi pwedeng pinag-pray mo sila tapos mahala sila sa buhay nila. Hindi nila ng Panginoon. Hindi nila ng example na Panginoon. Ano example ng Panginoon? For
Paano? Kailangan may mamatay. Diba? Ang mapatawad, kailangan may mamatay. At ang mamatay ay hindi yung sino-sino lamang. Alam naman ni Jesus, ang pinag-pray niya, ang nasagutan sa prayer na yun, ay nasa kanyang mga ginawa ba niya? Yun ang ibig sabihin, mga kapatid. Nag-pray siya para convicted. Pero, sabi convicted. Pero hindi ako masagot siya. Order. Hindi ako pinakita ng Panginoon. When he prayed, Jesus ministered. Ginawa niya kung ano yung kasagutan sa prayer niya sa Ama. That is ministry. Okay? And then ministry. After ministry, ito. Nakaroon tayo kung mga pinag-usapan tayo dito. Ito yung fellowship. Di ba tama na? Listen very carefully. Ang fellowship ng people ay hindi yung kwento-kwento, walang kwenta. Hindi yung fellowship ng people. Hindi yung kwento-kwento, wala na kang kwenta. Ang fellowship is pinag-usapan nyo ano ang nangyayari sa buhay. Kung paano ito ginagamit. Okay? Hindi yung daming kwento. Umaabot na kayo na extended hours. Pero walang kwenta yung mga kwento. Hindi gano'n. Ang fellowship is like this. Pag-uusapan natin kung sino kami ang ginagawa niya, paano siya nagiging sa buhay, paano tayo makasas. And then lastly, holy living. Hindi ba rin alam mo, hindi ba rin gusto mo mag-pray, sumasabay mo kasi hindi, pagkabas mo dito, maldito ka, hindi holy living mo. Okay? Ang ebidensya na tama ang lahat ng nangyayari sa iyo is your life is being transformed in the likeness of our Lord Jesus Christ. Holy living. Yun ang worship. Hindi mo every Sunday magkakataan tayo. Paglakas namin dito, mga balasubos na tao tayo. Hindi yun ang worship. Ang worship is being identity of your life. I can say that sabi ko sa perspective, ang tunay ng worship is 10%. Yung mga ginagawa natin, kaya yung worship nito, and then prayer meeting, and then Bible study, and then 10%. Pero ang 90% ng worship ng kapatid, sino ka? Anong klaseng buhay meron ka? Paano ka ginagamit ng Panginoon? Nakikita man o hindi nakikita. Okay? So, mga kapatid, anong nangyayari sa atin? Bakit mas nataas ang flesh o sinful nature? Mas nahahatak tayo sa mga bagay sa buta kaysa sa mga bagay na spiritual. Tapos tayo, yung sinasabi ng prayerlessness, kawalan ng tunay. Kasi pwede sabihin, so, ano ko ang tawag na, yung palangin na yun, consistent ako, pastor, nagpe-pray ako sa gabi, nagpe-pray ako sa umaga, sa tagano, meditate ako, nagpunta ako sa church, ganyan. Consistent ako, pastor. Yun ang naman sa atin, yung prayer na gusto talaga. If we do not pray, like the prayer na pinapakita sa atin ng Panginoon, sa mensahe ng Panginoon, kapatid, you are not praying at all. Hindi ka talaga mag-pray. Tawag sa'yo, prayerless night. Kahit na, sinasabi mo na, meron akong time ng prayer. Yung prayer na yun, sinadjust ng Lord na that is not offering, that is not worship. You are only praying.
Solution. Solution. Have an intentional daily time with God and fellowship. Solution. Alam mo kasi, hindi tayo mag-isip. Yun ang kailangan makita sa atin. Hindi natin ma-judge ang bawat isa. Pero kailangan makita sa atin mga kapatid. We really have the spirit that is the intentional giving time, giving airtime sa pamitan ng pagbabasa ng mga nagsalatan, sa pamitan ng pag-meditate, sa pamitan ng prayer time, sa pamitan ng ministry, sa pamitan ng fellowship. Mag-attend natin sa fellowship, yun yung mga avenue kung saan makakarelasyon tayo ng pangusap ng Lord sa atin. So, that is the intention. Last Sunday pa ako nagsabi ko, kapatid, nakakano ko na pagka-Sunday, sandaan tayo, sa prayer meeting, wala tayo sa karate. Ano ko pero, hindi magandang sign yun sa iba. Gusto natin isingin ang bawat isa sa atin, mga kapatid, kaya sinasabi natin ito. Hindi pwede na you are only a Sunday Christian. No, there is no such thing as Sunday Christian. Sasabihin ko, i-justify mo sa sarili mo, bakit? Umatid na lang ako. Umatid na lang ako ng worship. You cannot justify that. Kasi ang sinasabi sa Biblia is, huwag mo, kalilimutan, ang paglalo, sa mga hindi yung fellowship destined. Hindi yung kung saan mo lang gusto, kung saan mo lang komportable mo gusto mo hindi tayo ang boss. Again, hindi tayo ang boss. Ang Lord ang boss. Hindi tayo. Kung ano sinabi niya, yun ang sasabihin natin. Kaya sinasabi natin, parang tayo nabuhay sa Old Testament. Kung nabuhay tayo sa Old Testament, tinumero ang akong natin. Maraming lives na dapat natin sabihin sa Old Testament. Okay? That is fellowship blessing. Let us be intentional in our daily time with God and fellowship. Okay, ito yung parting words. Kasi dalawang everyday meron tayong bata. Listen, everyday may war. Kung isipin, walang laban ako. Meron. Kasi meron tayong dalawang pagiyang. The natural pagiyang, physical pagiyang, and then the spiritual pagiyang. Okay? Yung nakikita sa physical pagiyang ay consequence na o resulta naman na kung ano yung nagaganap sa spiritual pagiyang. It's a very different. You must believe this. Kailangan yung paniwala ito. Else, talo. Ganun yung nangyayari sa buhay. Ang dami nito po, kailangan may intended na nasa gera tayo, sa war tayo, everything. At hindi nagpapahinga ang job ko. Double time siya. Kasi malapit na natin. Okay? So, natural prayer, spiritual prayer. Ang nakikita natin ngayon, sa ating mga sarili, physical prayer niya. Yung flesh, yung nakikita nito, pastor, physical ito. Hindi ito yung spiritual. Yung nakikita ng native eye is physical. Hindi nyo nakikita kung ano nangyayari sa spiritual ni pastor. Okay? So, dalawa yan. At yung dalawa na yan, magkalaban yan. Ang dahil itong flesh na to, ay kalaban ng spirito. Itong flesh na to, ibang gusto nito. Kahit na nagsasalita si pastor dito, yung flesh na to, ibang gusto. Anong gusto ng flesh na to? Magpahinga
na hindi. Ay, hindi ito mabuti. Huwag niyong papakainin ang sinful nature. Ano yung sabihin na huwag papakainin ang sinful nature para maging mahina siya? Kapag nagbibigay ng mga temptation, kasi hindi mo na yung minuto ng temptation. Pag marap kayo sa TV, pag marap kayo sa computer, pag naglalakad kayo, sa lahat na lang may temptation. Ibig sabihin mo, huwag niyong papakainin ang sinful nature. Once na nag-suggest ang sanlibutan, sa mga mata niyo, sa isipan niyo, sa flesh niyo, huwag niyo i-entertain. Listen carefully. Bakit? Pag ini-entertain niyo, ibig sabihin, pinapakain niyo ang sinful nature. Ano nangyayari pag pinapakain niyo sa tao? Ng pagkain? Ano nangyayari sa tao natin? Lumulusok? Lumalakas? Nagiging malakas siya. Yun ang natural tendency pag pinapakain. Pag pinapakain mo ang sinful nature, ang natural tendency mo ay lalakas siya. Okay? Ang problema, makikipaglaban siya sa ano eh. The spiritual realm. Ay si spirit, hindi yung pinapakain. Nakakaintindihan tayo, hindi ka naman napapasaman sa kita ng Diyos. Hindi naman talaga nakikinig sa message. Wala ka naman talaga pakalam. So, yung sabihin, pinapakain sa spirito, pero makain si sinful nature, sino mananalo sa batin? Mahina mga kapatidan, mahina. Do not feed your sinful nature to make it weak. Kasi kung papakainin sa sinful nature, lalo sa spirit. Okay? Kung sino ang pinapakain nyo, siya ang mananalo. That is why, mga kapatid, young people especially, that's why ayaw parang sa isip mo, dahil sinusunod kayo ng walang respito. At ayaw nyo ng temptation, pero bakit? Para kayo nalilibig ng temptation. Kaya na kayo. Bakit yun? Kasi, pinapakain, ang simple. So the solution is, be intentional in feeding your spirit and soul with the spirit. Reading the Bible, by meditating, by listening to the message, by ministering, by fellowshipping, ang manalo sa gera ng spirit. Kung hindi na gagawin lang, kung sabihin, isyano ko, okay naman, nangyayari mo ito, I'm sorry, hindi ka masistema. Okay? So the third habit that you must leave, mga kapatid, para hindi maagatan ang favorite ko na tumawag sa is prayer blessings. Kalimutan nila yung iwaksin na yung solusyon, pakainin ang spiritual bigyan na kaligayahan ng Holy Spirit, hindi mag-wedge sa atin. Okay, so yun po ang ating third next question na ating pong pag-usap. Sa ating pong buhay. Aminan tayo ulit. Let's confess what is really happening in our lives. Sino ang pinapakain natin?